₱220 may negosyo ka na. So ito na pala ang pinakamurang negosyo ngayon na may tubong malaki. Yes, and then hassle-free. Ibig sabihin, sa ₱220, isang 750 ml, meron ka ng roughly ₱650 na tubo. Kasi magkano lang naman yung baso eh. So hindi mo kailangan ng malaking kapital, lalo na summer ngayon. Yan ang pinakamagandang negosyo pa. Kaya sobrang boom ngayon. So itong negosyo package na to, pag ito in-avail mo, literal makakapag-umpisa ka ng negosyo ngayon na. Yes, kahit sa tabing kalsada ka lang makakapag-negosyo ka. Kumbaga kung gusto mo lang din mag-try ng business, kung okay ka ba sa business, pwede mo siya gawin. O kasi snow cone is crushed ice lang plus syrup. Ang galing, no? Kaya siguro din talaga napunta. Kamusta order mo ngayon? Nawiwindang kami. Gusto mo ba mag-start ng negosyo, lalo't-lalo na sa beverage business? So ngayon, ibibigay ko sa inyo at ipapakilala ko sa inyo ang isa sa salarin kung bakit napakadami ng nagiging successful na coffee shop business ngayon na gumagamit ng mga produkto na quality at higit sa lahat, siya rin po ang nagsusupply ng mga pinakamasasarap na syrup po na matitikman ninyo sa mga beverage business ninyo. So hindi ko na patatagalin, ang may-ari ng Gian's Yummy Snow Cone Syrup, ang ating bossing boss, Esther Joy Tamisin. Ayan, welcome boss. Hello sir. Thank you so much po sa pag-invite. Ayan, and nakakatuwa lang kasi ilang daan na o libo na yata yung nasusupplyan mo, no? And right now, you are actually available na rin sa mga marketplace. So, saan malakas ang order ng mga snow cone syrups ninyo at mga beverage products ninyo? Actually, online talaga sa platform. Like Shopee, Lazada, TikTok, lahat yan meron ako. Siyempre, dahil nasa supplies ka ng beverage business, gaano ka-relevant ang beverage business sa panahon natin ngayon? Sa ngayon kasi, pwera sa madami talagang may gusto na mag-business kasi in siya lalo sa cafe po. Kasi ngayon ay sobrang dami nagtayo ng coffee shop. So, paano ako makakapasok sa industry ng ganon? Which is, nasa syrup kasi ako eh. So, kailangan ko siyang pasukin kasi yun yung trending. Hindi lang ako nagbebenta sa platform. Gusto ko rin na at least makita na ginagamit nila sa business mismo yung aming syrup. Ganon. So, more on business solutions talaga yung ino-offer mo, no? And, syempre, ngayon, dahil mga syrup-based ang minamanufacture mo. Opo. Ikaw mismo ang gumagawa nito. Sino yung brand na isa sa pinakamalakas na sinusupplyan mo? Ako kasi, own brand ko siya eh. May mga kalaban ako na other brand. Kahit sino, pwede kong supplyan Okay. sa coffee shop. Pero, kagaya lang din ako ng mga other brands na kilala po sa coffee supplies. Kung halimbawa ako may coffee shop business ako at franchisor na ako, pwede mo ba akong gawa ng produkto na nakapangalan na sa brand ko? Actually, meron naman kaming option na ganyan. Pero para maging franchisee ka, kailangan mong may minimum kami ibibigay sa'yo na order para ikaw ay maging franchisee. And kailangan mo na FDA ka rin under your name po. So, pwede mo silang gawa ng sarili nilang brand Yes, ng pwede mga po. products nila as long as magko-comply muna sila sa government. Yes po. Oo, magandang process yan kasi at least nasisigurado natin na yung safety ng mga consumer, then yung safety din ng business owners kasi baka mamaya mapuna ka ng mga government Tsaka yung agencies. formulation ng syrup, yun yung inaalagaan talaga natin. So, nagko-customize ka rin para sa Yes kanila? po. Wow! Pero anyway, Boss Esther, no? Siyempre, dahil nandito ka sa ganitong klase ng negosyo na usong-usong ngayon, coffee shop, milk tea, mga fruit juices. So, yung mga syrups mo, it solves it all. Lahat ng nasa ganong klase ng Yes, negosyo. pwede po. Basta kahit anong drinks, pwede mo siya ihalo. Magkano ang starting capital kung gusto ko maging distributor, maging reseller ng supplies mo para doon yung mga coffee shop business sa lugar namin, ako na magsusupply? Actually, meron kami iba't ibang reseller to distributor package. Yung pinaka-mura namin is 1,440. Meron ka ng 8 pieces na syrup. And then yung distributor package namin, meron kami 48 bottles and 26 bottles na kailangan mo lang na 4,000 to 7,000 pesos. Ganun lang. Opo. And then yung pinaka-bestseller namin ngayon, yung starter negosyo package, which is yung binibenta namin sa online platforms. Kasi ang gusto kasi ng mga buyers, yung ready na. Correct. Yung gusto nila mag-start na lang kami, ganyan. So, kailangan kompleto na. Dapat sa isang shop, nandyan na yan lahat. Kasi, kapag hindi mo siya ginawa, saan kami bibili ng ganito? Saan kami bibili pa ng Daming ganito? tanong. Di ba? Ang daming tanong. So, nag-one-stop shop ako. Doon pumasok yung dapat may coffee supplies din ako. So, ibig sabihin, meron ka na ngayon na negosyo package. Yes. So, itong negosyo package na to, pag ito in-avail mo, literal, makakapag-umpisa ka ng negosyo ngayon na. Yes. Kailangan mo lang ng place, kailangan mo lang lamesa, kahit sa tabihan ka lang ng kalsada, pwede na. So, syempre, bago natin pag-usapan yung sumakses, no, na business mo, Opo. boss, and na napakarami mong natutulungan ngayon. Pero gusto ko munang ma-inspire siguro.
Saan ba galing? Anong kwento ni Esther? Nagtitinda lang talaga ako sa palengke, sir. Anong tinda mo sa palengke? Mga merienda, meron kaming banana Q, Proven, palamig, ganyan. Saan palengke? Public market ng Los Baños po. Yun yung ini-start ko, boss, kasi nagkaanak kasi ako maaga eh. So, hindi na ako nakatulong sa parents. So, wag na lang din ako talaga maging pabigat. Ilan taon ka nagkaanak? 18. And then, hindi pa ako nakakapagtrabaho talaga, boss. Nagnegosyo na lang talaga ako. Hindi ka na rin nakatapos? High school lang po. 2016 nag-start ako. And then, yung 2018, nag-start ako mag-additional na merienda, which is yung aking snow cone. Kasi mabenta rin sa mga bata. Kasi sa palengke, andyan yung kasama ng parents yung mga bata. So, ma-attract sila na bumili ng snow cone. Snow cone is crushed ice, tapos lalagay nyo lang yung syrup, Yes diba? po. Yung yung finished product na. Right. Yun pa lang yung tinitinda ko that time. 1 month before mag-pandemic, nasabihan na kami sa pwesto na 1 buwan na lang kami doon. Kumbaga, 1 month na lang kayo dyan sa pwesto na yan, maghanap na kayo ng iba. So sabi ko, anong gagawin namin? Kasi parang biglaan eh. Sabi ko, wala ka ng choice kundi ang magdasal na lang na, Lord, ano ipapalit mo? Kasi kailangan ko na i-accept, kinukuha na yung may anak ka. Sabi ko, wala akong ipon. Kasi, pag hindi ka nagtinda, hindi ka makakain. Yun lang yung kinikita namin that time. Kumbaga, araw-araw nakaka-survive naman. Pero wala siyang ipon. Ang sabi ko, Panginoon, kung ito'y aalisin mo sa amin, ano ipapalit mo? Bigyan mo na lang kahit na pang araw-araw lang namin, ganyan. Siguro mga March 15, biglang nag-lockdown. Hindi na inabot yung 1 buwan namin eh. Hindi ka na pwede magtinda. Ang meron na lang kami is 700 pesos. Dinasal ko na lang talaga, boss, na sabi ko, pag to, binili ko ng pagkain, ubos na. Paano ko to palalaguin? Paano ko to ibubuhay, di ba? Magdamag, hindi ako natulog, talagang isip ako na isip, paano ba ang gagawin ko dito sa 700 pesos na to? Doon nag-come up yung idea na mag-online selling. Ibig sabihin, ang natututunan ko sa'yo, Boss Esther, is number 1, huwag kang mag-rely sa sarili mong kakayanan. Kasi kung hindi rin will ni Lord, hindi rin siya Hindi ibibigay. Hindi ibibigay. And probably the reason why hindi pa nagtatagumpay yung marami nating kababayan dahil masyado silang nagre-rely sa sarili nilang kakayanan. Sobra. Ayaw nilang mag-surrender. Okay, so surrender mo lang, suko mo lang yan, and God will just provide. So, ibig sabihin, sa platform, pag ng million views ka, technically, makakakuha ka ng maraming benta. Yes, kasi sa like TikTok shop, pag nag-video ka, pwede mo lagyan ng yellow basket, di ba? Yes. So, doon na lang, i-click na lang nila yun. Ganun ka-easy. Doon naman ako na problema, boss, ang daming order, hindi ako pipili. Okay. So, balikan natin. Nag-trending yung video, ilan orders mo nun? Nagwa 1,000 daily po. Saan ka kumuha ng kapital para ma-deliver mo yung 1,000 orders per day? I think yung yung manufacturer ko kasi, andun yung tiwala na hindi ko sila lolokohin. So, kahit na malaki yung naging utang ko, nababayaran ko pa rin. So, binigyan ka nila ng product? Yes. Kahit hindi pa bayad? Yes po. Kumbaga kasi alam nila yun sa platform na 7 days before pumasok yung income mo. Yung income. So, basta as much as possible na ikaw ay nakakabayad ng maayos, okay naman sa kanila. Okay, hanggang sa nakabuo ka na ng totoong puhulan. Yun po. Kapital mo na pinapaikot mo. So, itong Gian's Yummy Snow Cone, bakit naman Gian's ang pinangalan mo? Kasi nung ginawa ko yung syrup, bago panganak ako, sir, sa bunso ko. Ilan anak mo? 2. So, yung bunso, nilagay ko lang, Gian's Yummy Snow Cone syrup. Hindi ko akalain na magte-trend talaga siya. Magbo-boom talaga. So, should I say na swerte ka rin doon sa anak yes mo? Po. Sa pangalan Parang ng anak sabi, mo? actually, di ba, meron din kaming cafe. Gian's Bite Cafe naman siya. Gian's din. Parang swerte nga. Swerte yung pangalan ng Gian's. Bukod dun sa lack of capital, ano pa yung hindi mo makakalimutan na struggle mo as business owner? Wala ka na nga, fadiloko ka pa. Ninakawan ka pa. So, na-scam ka? Opo. Sino nang scam sa'yo? Mga tao lang din sa paligid ko. And ang pinaka masaklap nun, maintindihan mo pa kung hindi mo kakilala. Pero hindi ibang tao sa'yo, medyo masakit talaga. Yung paulit-ulit na malulugmok ka kasi bakit ganito? Naging mabait ka naman. At the end of the day, kailangan mo pa rin patawarin. Kasi wala ka na magagawa eh. Siya nakakatulog na maayos, ikaw nade-depress ka, nagtatanong ka bakit ko ginawa sa akin to. Lugi ka? Hindi naman po. Actually, kasi awa ng Panginoon, yun nga siguro boss yun, kapag ka pinatawad mo ang isang tao, ang Panginoon magbabalik sa iyo talaga ng double-double nang nawala. Alam mo, grabe yung faith mo, no? Sobrang na-amaze lang ako sa'yo. Opo. Kasi, kumbaga, lahat talaga, yung bukang bibig mo sa akin ngayon, talagang trust and surrender. That's the word. That's you. Trust and surrender, no? What if binaliktad ng Diyos yung kapalaran ng buhay mo, hindi ito nagtagumpay? Ano kaya ang kwento ng buhay mo ngayon? Ano kaya sasabihin mo sa akin? Is it still the same na magtiwala ka pa rin? Kasi, maraming nanonood ngayon dito,
na kabaliktaran nung ipinanalangin nila yung inaabot nila sa buhay ngayon. Why is that? I have to believe and trust. Kung babalikan ko yung buhay namin ng mga bata kami, na kami makain. Kumbaga, kung ibigay man sa akin ng Panginoon, hindi ako naniniwala na hindi ka mabubuhay everyday na, as in, wala siya ibibigay sa'yo o wala siya ipoprovide kahit paano sa'yo. So, looking back, siguro kung hindi man to naging successful, I don't think so na, as in, walang-wala pa rin. Malakas naman yung pananampalataya ko na kahit simpleng buhay lang maibibigay. Yun na lang talaga yung pinaniniwalaan ko. Kasi nakita ko na yung experience ko. Alam ko na kung paano ang Panginoon sa akin, kumbaga. Okay, sige. Dumako naman tayo dito sa, syempre, ipinagtagumpay mo na oportunidad, which is sa e-commerce. Paano ba gumawa ng content na makakabenta ka? So, unang-una, turuan natin sila paano gumawa ng content sa TikTok. Dapat relatable. Yun yung napansin ko sa mga viewers, no? Ayaw nila na sobrang mahaba. Gusto nila, every seconds is may something, maaagaw mo yung attention nila. In 1 minute, dapat maibigay mo yung story or maibigay mo yung purpose ng video. For example, yun sa amin, okay, magnegosyo kayo. Paano mo kukunin yung attention nila na, okay, kailangan ka magnegosyo. Maraming tamad na Pilipinas. Tama. Maganda dun sa negosyo namin, hassle-free siya. And then, hindi mo kailangan ng malaking fund. So, yun yung ginawa mo sa video? Yes, yun yung ine-explain ko sa kanila. Nag-voice over pa ako habang magawa. Madali lang yung gagawin mo, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Basta relatable. Naniniwala ka ba that the new breed or yung mga makabagong negosyante ngayon dapat maging content creator din sila? Yes. Kasi ako sa pagdinegosyo ko, motto ko is kapag ikaw ay nagpaiwan sa trend, iwan ka. Dapat yung pag-a-adapt mo mabilis. Yun kasi po yung ginawa. Yung mag-adapt na mabilis. Kasi pag hindi ka nag-adapt, ang iwan. For you to stay relevant sa marketplace ngayon, you have to become a content creator. Yun na yung gusto ng mga tao. Actually, di na nga sila nanonood ng TV. Puro na lang sa YouTube. Puro na lang sa TikTok. Diba? Facebook Reels. Yun na sila. Doon na naaagaw yung attention nila. So, dapat pumasok ka doon. Dapat nasa content creation ka. Dapat ikaw din ang endorser ng sarili mong produkto. Yes, and then kung meron ka namang budget, naniniwala naman ako na pwede ka kumuha rin ng ibang... Pwede ka makikolab Yes. para mas lalo pang makilala yung brand mo. Pero at first, you have to establish your personal branding. Kasi yan talaga yung isa sa mga ina-advise ko rin yan. Sinasuggest ko sa mga business owners na kung gusto talaga nilang umasenso at yumaman, dapat maging content creator sila. Yan talaga ang gateway. Ngayon kung gusto mong yumaman, gateway. Simple lang, maging relevant ka sa marketplace. Kailangan nakikita ka nila, napapakinggan ka nila, napapanood ka nila, at doon magiging successful ka. Pero ito, Boss Esther, no, sa dami lang nagpo-provide din at nagmamanufacture ng kung ano yung naging advantage mo as a business owner? Bakit ikaw ang pinakakilala ngayon? FDA approved ka pa? Kasi yung branding namin, siguro kasi yung pag-establish ng brand, sobrang easy ng gawin. And then yung kailangan ng sobrang malaking puhunan. And then, mura kasi siya. 220 pesos. Meron ka ng 700 syrup. And then, ilang soda na yung magagawa mo? Ilan? Soda. Ilan nagagawa mo? Or 25. And then, ibebenta mo siya 75 pesos. Lagay na lang natin sa conservative. So, 35 times 25, 875. Yan ay sa mga tabing bahay lang na negosyo. 220 pesos may negosyo ka na. Ibig sabihin, isang 750 ml sa 220 pesos, meron ka ng roughly 650 pesos na tubo. Kasi magkano lang naman yung baso eh. So, ito na pala ang pinakamurang negosyo ngayon na may tubong malaki. Yes. And then, hassle-free. Kahit sa tabing kalsada ka lang makakapag-negosyo ka. Kumbaga, kung gusto mo lang din mag-try ng business, kung okay ka ba sa business, pwede mo siyang gawin. At least may experience ka na. Yes. O kasi snow cone is crushed ice lang plus syrup. Ang galing, no? Kaya siguro din talaga nag-boom siya. And then, malaking bagay yun sa platform na check out lang sila. Ayun niya mabilis. So, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Lalo na summer ngayon. Yes. Yan ang pinakamagandang negosyo pala. Kaya sobrang boom ngayon. Kamusta order mo ngayon? Nawiwindang kami. Lalo na siguro kapag na-air to, Diyos ko po. Pero ngayon, as a manufacturer, ano naman yung, gano'n na karami yung nagagawa ninyong snow cone syrup sa per day? Kumbaga, Ang dami, ang tagal nag-isip eh. Ang dami. Okay. Kaya, pero siguro yung doon na lang sa let go mo everyday na syrup is 1,000 plus. 1,000 bottles per day. Kaya nyo i-cater yun. Kaya na. So, ibig sabihin, lahat ng nanonood ngayon, lahat kayo, umorder kayo ng snow cone syrup. I-try ninyo, 220 pesos. So, subukan ninyong umorder. Tapos, inegosyo ninyo, wag ninyong tikman lang sa bahay. By series of flavor, ano pinaka-masarap na Strawberry talaga. Bubble Strawberry. gum. Yan. Green apple. Actually, 16 flavors yan. Pero yun yung mga best seller. So, sa 16 flavors, kung gusto mong i-scale pa yung negosyo mo, pili ka ng mga 3 flavor. Anyway, Boss Esther, no, bago tayo matapos, please
promote your business, your TikTok shop, your Lazada, Shopee, whatever. So, sa mga gusto mag-order ng GNC Yummy Snow Cone namin, if gusto nyo na mag-start up ng business na hindi nyo kailangan ng sobrang laking puhunan and hassle-free, pwede kayong mag-check out sa aming mga platforms like Shopee, TikTok, and then Lazada. I-search nyo lang yung GNC Yummy Snow Cone Syrup. And then, meron din po kami FB page, GNC Yummy Snow Cone Syrup. Just search it lang po. And then, you can contact us at 0963-2053740. Diyan sa number na yan, pwede nyo rin po ako makontak sa Viber and WhatsApp. Alright, so with that, maraming salamat sa iyo, Boss Esther. At huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.